Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na lang kayo, hit the notification bell. And please do follow me sa aking Facebook page, Madam P. Diyan ka pwede magpa-personal reading. And guys, follow nyo rin ako doon sa aming Facebook page na Sibol, bandang Sibol. Bokalista ko yan ng banda na yan. So, sana masuportahan nyo ko doon. Meron kaming bagong release na kanta. I'm sure marami ang makaka-relate doon. Mga original song namin yan, guys. Please do support OPM bands. And let's start. Pa-comment na lang dyan sa baba. Kahit po heart lang, smileys. Malaking bagay yan sa akin. Unipri, ha? UNIPRI kung gusto mong mag-avail ng mga products na available sa amin, mga Lucky Charms. Ayan, Dreamcatcher. Ayan yung suot ko dito. This is crystal tree necklace. And mga lucky crystals yung nakalagay dyan. All bless and cleanse. Okay. Water sign. Di ka okay ngayon, no? Masasaktan ka. Three of Swords. I feel like you are in pain right now with the Hierophant. Taurus energy, nasasaktan ka, yung iba maybe may kinalaman sa usaping pinansyal, yung iba career, yung iba kasi Three of Swords could be heartbreak because merong pagka-cut off na ginanap or nangyari, maybe ikaw nag-cut off or ikaw ang kinut off. But whoever this person, definitely nagpapakita na nasasaktan ka sa pagka-cut off na nangyaring ito. And parang ang laking lesson na naganap ito sa buhay mo. Parang ang dami mong natutunan, ang dami mong na-experience dito sa connection mo dito sa taong ito. Alamin natin sino ba yung person na nakakonect ng water sign. Person na nakakonect ng water sign. Ingat kayo guys, sobrang balita ako ng mga landslide, pag-ulan, bagyo na, dito sa Philippines, of course. So, mag-ingat po kayo. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So, yung person na nakakonect mo could be a person who is wishy-washy. Justice card and the Four of Wands. Okay, you're dealing with a married person in a relationship, kasal or may marriage na involved. And might be ito yung dahilan kung bakit mo siya kinut off, kasi kasal na siya, diba? Married na siya, may asawa na siya. So, paano hindi mo siya ika-cut off? Hindi lahat magre-relate ito, hindi ka nakaka-relate. Huwag mong kunin ang reading. Pero sa nakikita natin, nasasaktan ka kasi itong person na to is in and out sa buhay mo. Alam mo yun, yung parang there are times na pwedeng pumapasok siya sa buhay mo, ang intention mo lang is to be just friends, reunite, yung friendship, but then, ang hirap mahal mo Queen of Cups. Parang ang hirap na hindi masaktan, or ang hirap na hindi mapansin yung relationship niya dun sa isang person kasi you really do like the person, the Empress. May mga times na gusto mo siya na ituloy yung connection ninyo, na ilagay sa deeper level of connection, commitment, kasi gusto mo talaga siya, physically attracted ka sa kanya, and etc. But yung person na to hindi pwedeng mahalin, hindi pwedeng gustuhin kasi in a relasyon na siya, no? So parang ang hirap, diba? Tapos with the Hierophant, might be ang dami mong tinuturo sa kanya or natututunan din sa kanya. So itong connection na to could be a spiritual connection. By the way, yung iba na ayaw na ganitong klaseng reading, pwede ka namang mag-next video. Marami pa kasing ganun, ayaw nila ng mukha yung nakikita. But unfortunately, medyo naghigpit si YouTube. So asahan mo, medyo makikita mo lagi yung mukha ko. Kasi naghigpit si YouTube, yung mga cards, may mga times na of course, kung matagal ka na nanonood na tarot reading, may mga times na yung cards, may mga cartoons siya na ang pinapakita ay katawan. No, which is that is part of the reading, that is part of the tarot. Hindi natin siya pwedeng tanggalin. Medyo maselan po si YouTube ngayon, no? So,
hanggat maaari, hindi ko na lang siya ipapakita. Kaya mukha ko na lang para sigurado, di ba? Kesa naman hindi ko na gamitin tong. Meron namang ibang decks na magagamit na walang ganon. Kaya lang, syempre, kung ano yung mafe-feel kong gamitin na card, yun yung gagamitin ko. Anyway, in-explain ko lang. Just so you know. So, ngayon, medyo nababago yung emotion mo dito sa person na to. Kasi pwedeng in the past, kinut off mo. Kunwari, wala kang pakialam. Saktan ka eh. Andun na talaga yung sakit eh. And, tinatry mong Seven of Wands, mag-focus sa reality, and then nag-focus ka sa pag-improve ng talents mo, skills mo, etc. But you still miss the person, namimiss mo pa siya. Lalo na sa mga bigla ang mga pagbabago nangyayari sa buhay niya ngayon, parang hindi mo maiwasan na hindi mapansin o hindi maalala itong taong ito. Your person is the sun, brightly shining. So, ngayon, hangang-hanga ka dito sa person na to. Emotion niya para sa'yo, sad to say, meron nga talagang options. The Nine of Cups. At hindi lang isa. Hindi lang, if you're dealing with a married person, talagang gustuhin tong person na to. Marami nagkakagusto sa kanya. Ang hirap niyang hindi gustuhin kasi your person could be the sun. Talented, sanay siya sa spotlight, could be a leader, could be someone na marami talagang makakapansin sa kanya. So, hindi lang ikaw yung nagkakagusto sa taong to. And the Knight of Wands, but hindi naman yun ang focus niya. Hindi naman love or etc. The Fool is here, so your person is dealing sa kanyang journey sa buhay niya. Pwedeng may mga new beginning siya pinagdadaanan ngayon. At yun ang focus niya. Okay? Emotion niya para sa'yo, wala ko nakikita dito kasi pwedeng walang connection yung iba. Yung iba pwedeng naaalala ka niya pero kasi naging parte ka ng buhay niya, pero I don't see anything here na makakapagsabi sa emosyon niya, honestly, ha? Okay, in the near future, I can see you, andun pa rin yung pain, broken-hearted, pagsisisi because of your wrong choices sa buhay. Andun yung tinatry mo mag-move on sa connection na ito. I feel like may improvement ang finances, career. Pero nandun yung parang, dadating pa ba yung point na na ma-achieve or magkakaroon pa ng second chance sa amin itong taong to kasi palabo na ng palabo eh. Diba? And in the near future, I can see, actually may chance ng reconciliation. Ace of Cups, this is new love. But, may kinalaman sa home. So, kung wala ka sa home place mo ngayon, hometown mo ngayon. So, pwedeng ganun. Sa kung saan ka lumaki. New connections. Nakita ko dito ng, reconciliation. The Hermit is here. May mga bagay na tatapusin or ayusin na may kinalaman sa home, pwedeng renovation or pagpapaayos, extension, whatever, na may kinalaman sa home, na magiging dahilan para magkaroon kayo ng reconciliation itong taong to. Pwedeng renovation, pagbili ng bahay, and pwedeng maging involved itong taong ito sa bagay na yan. And so there's reconciliation. Pero of course, nasa sa inyo or nasa sa iyo kung paano ka makikipag-communicate sa taong ito. Okay. So that's it for now. Thank you for watching, guys. Guys, by the way, nakaramdam ako ng sobrang pagod, stress sa'yo. So, be sure na you get enough rest. Take care of yourself. I love you all. Bye-bye.